Proyekto Helmo. Ako si Fonty, at ang karanasan na ibabahagi ko ay ang karanasan ni Jeanette. Si Jeanette ay kaibigan namin ng nobya ko na si Nikay. 6 kami na magkakaibigan, sina Philmar, Charles, Atom, Jeanette, ako, at ang nobya ko. Lahat kami taga-Capiz. Bali ang nangyari ay magkakaklase kami mula high school hanggang kolehiyo dahil pare-pareho kami ng kurso na kinuha. Naiba lamang si Atom dahil sinunod nito ang kagustuhan ng kanyang ama na kumuha ng kursong nursing. Kaming 5 naman ay kumuha ng kursong Bachelor of Science in Information Technology. Isang universidad lamang din ang aming pinasukan sa Iloilo. Magkakasama din kami sa bahay na aming inuupahan, kaya magkasama pa rin kaming 6. Ganun pa man ay bawal pa rin kaming magkasama ni Nikay sa isang kwarto. Nasa dorm siya ng puro babae samantalang ako naman, nasa dorm na puro lalaki lang. Pero isa lang ang may-ari ng aming boarding house na ito. Nakikita na lamang kami sa cafeteria na nasa loob pa rin ang aming compound. At ang may-ari ay ang aming landlady. Sa cafeteria kami madalas magsama-sama ng aking mga kaibigan. Tuwing umaga at hapon pagkatapos ng klase, ay ang cafeteria ng aming landlady na si Tita Nelly ang aming tambayan. Marami din kaming nakakasama sa inuupahang bahay. Pero ang napalapit sa amin ay ang magpinsan na sina Gina at Tyrone. Nakatira sila sa San Dionisio sa Iloilo. At para mapalapit sa eskwelahan, ay nangupahan na lamang sila. At ang napili nila ay ang dormitoryo kung saan kami nanunuluyan. Naging kaibigan namin ang magpinsan. Lingid sa kaalaman namin mga lalaki. Nagkakagusto na pala si Gina kay Philmar. Pero si Philmar naman ay aminado na nasa sekundarya pa lamang kami ay gusto niya si Jeanette. Kaso lang itong si Jeanette ay pinagbawalan ng kanyang magulang na magnobyo hanggat hindi pa siya nakakapagtapos ng kolehiyo. Ugali din ng kaibigan kong si Philmar ang pagiging gentleman. Kaya talagang maraming babae din ang nagkakagusto sa mokong na ito. Ganun pa man, wala siyang nililigawan kahit na alin pa sa kanila. Tuwing tinutukso namin siya na manligaw ng iba. Total, hindi naman pwede si Jeanette. Palagi niyang sagot sa amin na loyal siya kahit hindi pa sila. Isang araw, may isang kaklase namin na babae ang nagbibigay ng pagkain kay Philmar. Halatang may gusto ito sa mokong naming kaibigan. Ito na rin ang gumagawa ng first move nun. Tawagin na lamang natin ito sa pangalang Geneva. At dahil sa nahihiyang tumanggi itong si Philmar ay tinanggap niya naman ang mabinibigay na pagkain ito. Neto, may manliligaw si Philmar. Panunokso ni Nikay sa kaibigan. Napapangiti na lamang si Jeanette habang sumasagot ng wala naman kami ni Philmar, diba? Kaya single siya at pwede niyang ligawan kahit na sino man ang gustuin niya. At bilang kaibigan, suportahan na lamang natin siya. Sagot ni Janet kay Nikay noon. Nakita ko naman na saglit na nanlaki ang mata ni Gina. Kasunod noon ay ang pagliwanag ng mukha niya. Doon ko naisip-isip na, yari na, may gusto din to kay Philmar eh. Habang si Philmar naman ay tila ba walang pakialam sa mga usapan namin kahit pa nakikinig rin ito. At kagaya ng nakagawian, walang katapusang huntahan na tawanan sa cafeteria ni Tita Nelly hanggang sa sumapit ng 9:00. Oras na ng curfew kaya kailangan na naming bumalik sa dorm naming mga lalaki. Ang kababaihan naman ay kailangan na rin nilang umakyat sa kanilang inuukupang kwarto, kaya kami-kaming kalalakihan na lamang ang nagkikwentuhan nun. Doon ay tinanong ko si Philmar kung sila na ba ni Geneva. Hindi tol, tsaka hindi ko gusto yung babae na siya pa yung unang lumalapit sa lalaki. Sagot ni Philmar. Kaya naman napanatag ako. Ayaw man kasing aminin ni Jeanette. Alam naman namin ni Nikay na may gusto din ito sa kaibigan namin noon pa.
Talagang natakot lang ito sa kanyang ama. At si Filmar naman ay nire-respeto niyang desisyon ng babaeng mahal niya. Kaya todo suporta kami sa kanilang dalawa. Kinabukasan, Biyernes, nagkasundo kaming magkakaibigan na uuwi kami ng Rojas. Habang ang magpinsan naman ay uuwi din sa lugar nila sa San Dionisio. Maayos naman kaming nakauwi ng Biyernes ng hapon. Bumalik din kami ng Linggo ng hapon. Pagdating namin sa dormitoryo ay wala pang magpinsan. Hinayaan na lamang namin ito dahil minsan naman ay Lunes na ng umaga bumabalik ang mga yon. Kumakain kami sa cafeteria. Nang dumating sila, marami silang dalang mga prutas. May 2 pirasong manok na native na pinaluto nila kay Tita Nelly noon. Natuwa naman ang aming landlady sa kanila. Maging kami man, libreng pagkain na yun, aayawan pa ba namin? Kakaiba din ang kasayahan ni Gina kaya napatanong kami sa kanila kung kaarawan ma di Gina noon. Ang sagot niya hindi umano. Hindi daw ba pwedeng maging masaya lang kahit hindi kaarawan. Lunes, hindi nakapasok si Geneva. Inisip na lamang namin na baka may emergency lamang ito sa kanila. Pero sumapit ang Miyerkules ay wala pa rin ito. Kinahapunan, bago ang last period namin, may dumating na isang babae. Hindi naman ito katandaan. Halos 5 o 6 na taon lamang ang agwat ng edad nito sa amin. Nagtanong ang babae kung kilala ba namin si Geneva. Nang malaman niya ang mga kaklase niya kami, mangiyak-ngiyak na sinabi ng babaeng wala na umano si Geneva. Pinapunta daw siya doon ng mama nila para ipagbigay alam na pumanaw na ito. Nabigla kaming lahat nun. Hindi kami makapaniwala. Tinanong namin siya kung ano ang ikinamatay. Pero hindi na kami sinagot pa ng kapatid niya. Kinausap na lamang nito ang aming guro. Dahil hindi naman major subject ang last period namin ng hapon. Kinausap namin yung guro namin na kung pwede ay dalawin namin ang aming kaklase. Pumayag naman ito. Maging ito ay sumama na rin. Nasa city proper ang bahay nila. Kaya madali lang sa amin napuntahan yon. Pagdating namin sa bahay nila Geneva, nakita namin ang kanyang burol. Lumapit naman kami para magbigay ng galang at magpabot ng aming pakikiramay. Sa aming lahat, si Gina ang nauna. Siya rin ang may bitbit ng binili naming grocery at kandila noon. Pagkatapos naming magbigay galang sa magulang ni Geneva, lumabas na kami kung saan naroroon ang burol nito. May naririnig akong kuro-kuro sa mga tao noon na nagsasabi na kung sana'y pinasuri ng magulang si Geneva sa albularyo, siguro ay buhay pa ito hanggang ngayon. Nung hindi na ako nakatiis ay kinausap ko ang isang may edad na lalaki na nakaupo malapit lamang sa akin. Manong, ano ho ba yung kinamatay ni Geneva? Hindi ako sigurado pero kung ako ang tatanungin ng pagkamatay niya sasabihin ko kaagad na binarang siya. Tubong kapis ako kaya naniniwala ako sa ganitong usapan. Hindi ko na tinanong pa ang lalaki kung isa ba siyang albularyo pero sa tingin ko, may alam siya . Tinanong ko kung ano ang pangalan niya. Ako si Migos. Kilala ako sa tawag na Tay Migos. Sabay abot ng kanyang kamay noon. Maya-maya pa ay lumabas na ang aking mga kasama na mga kaklase. Hindi na kami nagpagabi pa sa lugar. Nagpaalam na kami sa mga magulang ni Geneva na uuwi na kami noon. Pumayag naman ang mga ito at nagpasalamat sa aming pakikiramay sa kanila. Dinaanan namin si Tatay Migos kaya nagpaalam na kami sa kanya noon. Nagulat kami nang hinawakan niya si Janet at sinabihan ng, "Mag-ingat ka, Ineng ha. Manganganib ang buhay mo dahil sa isang lalaki." Wika sa kanya. Naintakutan naman na binawi ni Janet ang kanyang braso kay Tatay Migos noon. Pagdating sa dormitoryo, tinanong ako ni Janet kung paano ko nakilala si Tatay Migos.
Sinabi ko naman nakipagkwentuhan ako sa kanya habang nasa labas ako kanina. Weird nga eh. Sabi niya, binarang o kinulam daw si Geneva. Pagkikwento ko sa kanila. Nalaki ang mga mata ng kaibigan ko. Lalo na si Jeanette at Nikay. Albularyo ba yon? Tanong ni Nikay. Sinabi ko naman na hindi ko alam kung albularyo si Tatay Migos. Nakita ko na lumingon sa amin si Gina. Blankong ekspresyon na mukha nito. Hindi ko alam kung bakit iba ang pakiramdam ko kay Gina, na para bang may hindi tama sa kanya. Pero nakikita ko naman na normal lang naman ang kinikilos niya. Ganun pa man ay may mga pagdududa ako sa babaeng ito na hindi ko malaman kung ano ang dahilan. Panay kasi ang tingin nito kay Filmar, na napaghahalatan ko na may gusto din to kay Filmar noon. Ganun pa man ay sabi nga ng kaibigan, loyal siya kay Jeanette kahit wala namang sila. Kinabukasan, seryoso naman kaming nag-uusap sa cafeteria ng tungkol sa biglang pagkamatay ni Geneva noon. Maging si Tita Nelly ay nagtatanong na kung anong ikinamatay ng kaklase namin. Sinabi naman namin dito na hindi namin alam ang dahilan. Hindi ko na sinabi kay Tita ang tungkol sa sinabi sa akin ng Migos. Laking syudad kasi si Tita Nelly, kaya iniisip ko na baka hindi siya naniniwala sa mamang kukulam at sa albularyo. Ilang sandali pa ay dumating si Atom. Napapansin niya rin pala mga malalagkit na pagtitig ni Gina kay Filmar. Ponti, yung isa niyong kaibigan, oh. Grabe makatitig kay Filmar. Sarap na sarap yung atake. Bulong sa akin ni Atom. Dahil sa sinabi niyang yon ay nagtawanan kami. Tinukso namin si Filmar pero sinabihan lang kami nitong loko-loko. Umupo ito sa tabi ni Jeanette. Tumabi na rin ako kay Nikay at sabay-sabay na kaming kumain. Inasar naman kami ng isa naming kaibigan na si Charles. Sinabi nitong para kaming nagdo-double date na 4. Sagot naman ni Filmar na kung hindi lang ba stricto ang papa ni Jeanette baka high school pa lang, kami na. Naging dahilan ito para tampalin ni Jeanette ang balikat niya. Naging dahilan naman yon para tuksoin namin silang dalawa. Maging si Nikay, tinukso na rin. Pero muling sumagot si Jeanette ng kung gusto umano talaga siya ni Filmar, kung mahal, maghihintay ito at re-respetuhin niya ang gusto ni Jeanette noon. Maghihintay nga ako, hindi naman ako nagmamadali, di ba? 3 taon gagraduate na tayo, hindi na matagal yon. Sagot naman ng porsigidong si Filmar. Sa oras na ito ay tahimik lamang ang magpinsan na Gina at Tyrone. Binaliwala lang namin ang mga ito dahil talaga namang matagal na kaming magkakaibigan. Pero nabaling ang paksa namin kay Atom. Ito naman ang tinanong namin kung bakit wala kaming nakikitang nililigawan niya na babae. Sa aralin ko pa ng stress na ako. Dadagdagan ko pa ba? Wika nito na tinawanan lang namin. Natapos ang aming almusal na puno ng tawanan na tuksuhan. Tahimik naman na nakasunod lamang sa amin si Gina. Si Filmar ang nakapansin sa kanya. Dahil likas na pala kaibigan ay tinanong niya si Gina kung ayos lamang ba ito. Nakita ko naman na sumigla ang mukha ng dalaga nang kinausap siya ni Filmar. Muling nanumbalik ang sigla sa mukha nito. Simula noon, araw-araw nang kinakausap ni Gina si Filmar. Yun bang tila naging agresibo na yon? Tuwing umaga, una niyang tinatabihan ito kapag kumakain kami. Almusal man, tanghalian o hapunan. Tinutulungan niya rin si Filmar kapag nag-aaral kami noon. Hanggang sa lahat kami, napapansin na ito. Ito namang si Filmar ay sumusunod naman kay Gina. Ilang araw ang lumipas noon. Binalitaan kami ng kapatid ni Geneva na ililibing na nila si Geneva sa darating na linggo. Kaya napag-usapan namin na wag na munang umuwi dahil makikilibing kami. Sumama din naman sa amin si Gina. Nakita namin muli si Tatay Migos sa lugar. Pero ako lamang ang binati niya sa aming magkakaibigan. Lunes, ganun pa rin ang gawin ni Gina.
Nilalapitan niya si Filmar at tila ba unti-unti silang nagiging magkalapit noon. Nakikita din namin na tila ba nagsiselos na si Jeanette. Sinabi ko pa noon kay Nikay na, "Aba, mukhang mababali ni Filmar ang pangako niya ng pagiging loyal kay Jeanette ga." Biyernes, nagpa siya kaming umuwi na kagaya ng normal naming ginagawa. Sinusungitan na ni Jeanette si Filmar noon habang sumasakay kami ng jeep papunta sa terminal ng Ceres doon sa parte ng Tagbak sa Haro. Hindi na niya ito kinakausap. Hanggang syempre hindi na rin nakatiis si Filmar sa pagiging masungit nito. Nagkasagutan sila. At alam niyo Sir Seth, naging sila ng wala sa oras at wala sa plano. Hindi namin makalimutan ang oras na yon. Maging ang ibang pasahero kasi sa jeep noon at driver, kinilig sa kanilang dalawa. Nasira ang pangako ni Jeanette sa kanyang magulang. Naging magkasintahan sila ni Filmar nang wala sa plano. Yun nga lang, sekreto naming lahat yun. Total, nasa Iloilo naman kami, kaya hindi naman malalaman ng magulang ni Jeanette. Umuwi kaming lahat ng masaya, Sir Seth. Linggo, sabay-sabay naman kami ulit sa Ceres. Kasabay namin ang pinsan ni Jeanette na sa Iloilo din nag-aaral noon. Sa ibang universidad naman ito, kaya iba ang kanyang dormitoryo. Ang ending, hindi nagtabi ang bagong magkasintahan. Lihim naman kaming natatawa. Nagmistulang bantay nila kami noon. Kami ang tagatingin sa paligid kung may kakilala ba kaming taga sa amin. Pero wala naman. Ligtas naman ang dalawa noon. Kaya ayon, napakatamis ng aming katabi. Walang sinabi sa aming dalawa ni Nikay. Yun ay dahil siguro sa syempre third year high school pa lamang kami na. Kaya yung mga galaw namin ay para sa amin normal na lamang. Pagdating namin sa dormitoryo, naroroon na si Gina. Himala na nauna ito sa kanyang pinsan na si Tyrone. Pero nadismaya ito Sir Seth nang makita niyang nakaakbay at todo alalay si Filmar kay Jeanette noon. Humalik pa ito sa noo ni Jeanette bago ito pumunta sa kanilang dormitoryo na nasa kabilang bahagi lamang ng bahay kung saan ang aming dormitoryo. Nakita ko ang nanlalaking mga mata ni Gina. Pero ngumisi na lamang ako habang nagpapaalam kay Nikay na susunod na ako sa iba naming kaibigan. Kinagabihan, syempre, nilalanggam na naman ang dalawa habang si Gina tahimik lamang na umupo sa kabilang lamesa. Tinawag siya ni Nikay at Jeanette pero hindi niya sila pinapansin. Kunyari ay seryoso itong nagbabasa ng kanyang libro. Pero kapag walang nakatingin ay nanlilisik ang mga mata niya habang nakatingin kay Jeanette noon. Kinagabihan, habang kumakain kami ng hapunan, dumating si Tyrone. Ayon sa kanya ay ginabi siya dahil traffic. Nakisabay na rin ito sa pagkain sa amin. Martes ng umaga, pumasok pa si Gina noon. Pero pagkatapos ng tanghalian ay nawala na ito. Hindi namin alam kung saan ito nagpunta. Maging si Tita Nelly ay hinanap siya pero wala naman kaming masagot kung saan nga ito. Kinaumagahan. Eto na. Hindi nakababa si Jeanette. Tinanong namin si Nikay kung nasaan ito. Sinabi niya sa amin na hindi maganda ang pakiramdam ni Jeanette kaya hindi na muna ito papasok. Nag-aalala naman kami sa kalagayan nito. Pero sinabi ni Nikay na nakainom na ito ng gamot. Si Filmar, akala mo asawa na niya si Jeanette na grabe ang pag-aalala. Nakiusap ito kay tita na titingnan lang namin sandali si Jeanette. At dahil mabait naman si Tita Nelly, pinayagan niya kami. Pag-akit namin sa dorm ng mga babae, ay si Tita Nelly nang nagbukas ng pintuan. Napabahin pa kami nang biglang sumambulat sa amin ng malansang amoy. Maging si Nikay ay nagtanong kung bakit ganito na lamang kabaho ang amoy sa silid nila noon. Ganong hindi naman ito mabaho kanina nung lumabas siya. Umuungol si Jeanette kaya binuksan namin ang kumot na nakabalot sa kanya. Lahat kami ay nagulat nang makita namin ang mukha niya
Puno ito ng butas at tila ba naglulumahis na sa nana. Doon nanggagaling ang malansang amoy. Lahat kami ay nagulat at nagkagulo na kung bakit ganito ang nangyari kay Jeanette noon. Hindi pa noon sumagi sa isip ko na bakit kinulam si Jeanette. Pagbaba namin ay nakita namin si Atom. Nagulat naman ito sa itsura namin. Si Philmar at Tita Nelly ay nanatili sa taas ng bahay. Samantalang kami naman ni Charles at ni Kai, hindi namin malaman ang gagawin. Sinabi namin kay Atom ang nangyari kay Jeanette kaya nagmadali din itong umakyat sa taas noon. Nang makita nitong itsura ni Jeanette, napasabi ito ng, "Sino yung nangkulam sa'yo, Jeanette?" Ako naman na nagulat noon. Napatanong kung paanong kulam. Dahil sa sinabi ni Atom, dali-daling pumasok sa isipan ko si Tatay Migos na, ayun nga, yung nakilala ko sa lamay ni Geneva. "Ga, dito ka lang may pupuntahan lang ako." Pagpapaalam ko kay Nikay. Tinanong pa ako nito kung saan ako pupunta, pero hindi ko na ito nasagot pa. Sa baba naman ay nakasalubong ko pa si Gina. Maging ito ay tinanong ako kung saan ako pupunta pero hindi ko na ito sinagot din. Nagmadali akong umuko pa ng tricycle papunta sa lugar nila Geneva. Kaagad ko namang nakita si Tatay Migos na noon ay abala sa pananahi ng payong. Nakasuot pa ako ng uniform sa eskwela. Dali-dali akong lumapit sa kanya. "Tay, tulong po, yung kaibigan ko, baka mamatay na pag hindi naagapan eh." "Sabi ko na nga ba, may darating na estudyante." Wika nito. Kaagad na iniwan ang kanyang ginagawa. Kinuha ang bag. Sumakay na sa tricycle na inukop ako. Pagdating namin sa dorm ay nadatnan namin ang mga kaibigan ko sa baba. Tanging si Philmar, Nikay at Tita Nelly lamang ang taas sa taas noon. Nakita kong hindi maipintang mukha ni Gina nang makita niya akong may kasama. Habang si Tatay Migos naman, tinitigan si Gina ng masama. Bago ito sumunod sa akin sa may itaas noon. Nang makita niya si Jeanette ay napailing na lamang ito. "Binalaan ko ng batang ito. Mapapahamak siya dahil sa lalaki. At ngayon ito na nga." Dahil sa sinabi ni Tatay Migos, napalingon sa kanya si Philmar. Tila ba nagtataka ito kung ano ang pinagsasasabi ng matanda noon. Gusto pa sana nitong kausapin si Tatay Migos pero nagsalita ang matanda na wag muna kaming magulo at kailangan niyang harapin muna ang panggagamot kay Jeanette. Saka na niya kami kakausapin kapag natapos na niyang gamutin ang aming kaibigan. Dahil sa sinabi nito ay nanahimik na lamang kami noon. Maging si Tita Nelly ay hindi na nagsalita pa. Una, pinainom ni Tatay Migos si Jeanette ng isang kutsarang langis na ayin kay Jeanette. Ubod umano ng pait. Kasunod nun, humingi ito kay Tita ng kaldero na may lamang nagbabagang uling. Na siya namang dali-daling sinunod ni Tita at tinulungan na siya ni Philmar. May kinuhang manipis na kulay pulang tela si Tatay Migos sa kanyang bag. Binasa niya ito ng langis at doon ay pinunasan niya ang buong muka, braso, katawan at mga paa ni Jeanette gamit ang pulang tela habang umuusal nun. Ilang sandali pa ay pumasok na si Philmar sa silid, dala-dala ang kalderong may laman na nagbabagang uling. "Ikaw, lumapit ka dito," wika ni Tatay Migos kay Philmar. Doon ay gumupit siya ng medyo mahabang hibla ng buhok ni Philmar. Binalot niya yon sa kulay pulang tela na siyang ginamit niyang pamunas kay Jeanette kanina. Nilagyan niya ng ilang sangkap ang siga. At ang nakilala ko lang sa mga nilagay niya ay ang insenso. Pagkatapos ay sinunog niya doon ang kulay pulang tela. Maya-maya pa ay mabilis kaming sinabihan ni Tatay Migos ng, "Dali, isarado niyo ang pintuan. Ikandado, wag niyong papasukin ang kahit na sino kapag kumakatok sa pintuan." Utos sa amin ni Tatay Migos. Sinunod namin ito.
Ilang sandali pa ay may narinig kaming tumatakbo papunta sa silid kung saan kami naroroon. Malakas sa mga pagkatok na yon. Si Gina. Nagsisisigaw ito na buksan ang pintuan. Pero hindi namin ito pinansin. Hanggang sa pinagmumumuran niya na kaming lahat. Maging ang albularyo ay minumura na niya. Tinawag niya pa itong pake-alamero at kung ano-ano pang masasakit na kataga ang binitawan niya sa manggagamot. Ganun pa man ay hindi siya pinansin ng albularyo. Ipinagpatuloy nito ang pag-uorasyon at pagsusuob kay Jeanette gamit ang mga sangkap na kanyang nilagay sa siga. Maging si Filmar ay pinasuob niya rito. Takang-taka kami noon kung bakit pati siya kasama. Muli ay kinalampag ni Gina ang pintuan. Umakyat na si Tyrone at sinampal nito ang kanyang pinsan at tinawag na desperada. Tumagal kami ng 1 oras sa loob ng silid nila. Nang matapos na sa pag-oorasyon si Tatay Migos, may hinanap siya sa ulo ni Jeanette. Pero wala siyang nakita nun. Sunod niyang tiningnan ang tenga nito. At doon may nakita kaming hinuhugot mula dito ang albularyo. Habang hinuhugot niya ang kung anumang nasa tenga ni Jeanette nun, muli siyang nag-orasyon. Hanggang sa tuluyan na niyang nahugot ang isang animoy alupihan sa tenga niya. Kulay pula at nakakatakot ng uri ng alupihan yon. Nang tuluyan niya itong mahugot, mabilis niya itong ipinasok sa isang maliit na bote na punong-puno ng mga halamang ugat at langis. Pagkatapos ay nagwika ito ng, "Ayos na, gagaling na siya. Babalik ang barang sa taong may gawa nito sa kanya at sa tao na may gustong patayin siya." Takang-taka kami kung sino yon. Kaya tinanong namin si Tatay Migos kung sino ang may kagagawan nito sa kaibigan namin. Kung bakit pati si Filmar ay kasali. Sinabi sa amin ni Tatay Migos na si Filmar ang dahilan kung bakit binarang si Jeanette. At ang dahilan ay matinding pagsiselos sa tinggit. Hindi na niya sinabi pa sa amin kung sino ang taong yon. Hindi pa umalis kaagad si Tatay Migos sa lugar. Nagambagan kami para mabayaran siya pero hindi niya ito tinanggap. Ang sabi niya na lamang, bayaran na lamang namin ang driver ng tricycle na maghahatid sa kanya pa uwi noon. Hindi na ako pinasama pa ni Tatay Migos sa kanya sa pag-uwi. Pagkatapos noon, hindi na namin dinalaman kung saan nagpunta si Gina. Basta na lamang itong nawala sa dorm. Ang buong akala nga namin ay pumasok ito sa eskwelahan. Hindi kami nakapasok sa eskwela ng umagang yon. Kinahapunan, si Filmar ang hindi pumasok. Sinamahan nito si Jeanette sa kwarto na siyang hinayaan naman ni Tita Nelly. Kinagabihan, unti-unting nawawala ang mga bukol sa mukha, braso, katawan at paa ni Jeanette. Hindi naman nakabalik si Gina sa dormitoryo. Nagtatanungan kami kung saan siya nagpunta. Pero maging ang pinsan niyang si Tyrone ay hindi din alam kung saan ito nagpunta. Tuluyang gumaling si Jeanette, samantalang si Gina naman ay tuluyan ding nawala. Doon nabuo sa isipan ko ang hinalang, hindi kaya si Gina ang may kagagawan ng lahat ng yon? Kahit yung pagkamatay ni Geneva. Lalo na kung ang basihan ay ang sinabi ni Tatay Migos na kinulam ito. At minsang naging malapit si Geneva kay Filmar. Na alam naman naming may gusto din si Gina. At ngayon naman ay si Jeanette ang nabarang dahil nobyo na niya si Filmar. Sinabi ko yun sa mga kaibigan ko. Maging sila, ganun din ang hinala. Pero ganun pa man ay hindi na lamang namin ito isinatinig pa sa iba. Sa ngayon ay mag-asawa na si Filmar at Jeanette. At maging kami man ni Kay ay mag-asawa na rin. May mga anak na. At ang nangyari noong nag-aaral pa lamang kami sa kolehiyo ay isa na lamang nakakapanindig balahibong karanasan naming magkakaibigan.